Vice ganda, pinagsabihan at binalahan ang kaibigang si Vong Navarro na wag magpaariglo sa lulo ni Denise Cornejo at ituloy ang laban. Nang dahil nga sa paglabas nga ng opinyon ng lolo ni Denise Cornejo tungkol nga sa kaso ng apo sinasangkutan na si Denise Cornejo nga ayon sa kanya bakit hindi na lang daw sila makipag-ariglo at mag-move on na kasi nga bawat isa sa kanila ay merong karir at iniingatang pangalan. Ayon dito sa lolo ni Denise Cornejo na isa ring judge, sinabi niya na bakit hindi sila mag-usap ng dalawang kampo kasi nga itong si Denise Cornejo ay kinasuhan din ng rape itong si Vong Navarro at itong si Vong Navarro ay kinasuhan din ng illegal detention itong grupo ni Denise Cornejo at ni Cedric Lee. Bakit daw hindi na lang sila mag-settle down yung dalawang kampo at mag-move on na lang daw? Kaya naman nang dahil sa paglabas nga ng lolo ni Denise Cornejo, umani ng iba't ibang opinyon dito ang mga netizen at iba ay nagsasabi na kung kaya't nagsabi siguro ng lolo ni Denise Cornejo na mag-settle na lang yung dalawang kampo o makipag-ariglo at mag-move on nang dahil nga siguro sabi ng mga netizen ay nakikita ng lolo ni Denise Cornejo na isang judge din na medyo tagilid yung laban ng kanyang apo kasi nga kung hindi niya nakikita na medyo mababa o yung chance na manalo yung apo niya, hindi siya magsasabi ng ganito. Pero ganun pa man, sinabi ng lolo ni Denise Cornejo na yon ay walang kinalaman yung apo niyang si Denise Cornejo at yun ay kanyang sariling opinion lang kasi nga matagal na panahon na yung kaso na yun at yan naungkat na naman at para na rin daw makipag-move on ang bawat isa ay makipag-ariglo na lang yung bawat kampo para mapanatili nila yung kanilang karir na dalawa. Kaya dito sa kay Vong Navarro, alam naman natin na nasaktan na si Vong Navarro, marami na yung nadamay, kaya hindi payag yung kampo ni Vong Navarro na makipag-ariglo lang ganun-ganon dito sa kampo ni Denise Cornejo. Unang-una, sa tingin ko lang ay hindi sila papayag. Bakit? Nung una ay muntik nang mamatay itong si Vong Navarro sa pangbubugbog sa gaginawa ng grupo ni Cedric Lee at ngayon naman ay pinagbintangan na naman siya o ginawa naman siya ng dalawang kaso at yung isang kaso nga ay wala pang piyansa. Kaya malayo na makipag-ariglo itong si Vong Navarro sa pamilya ni Denise Cornejo. Para kay Vong Navarro, sinira nyo yung buhay ko, dinungisan nyo yung pagkatao ko, kaya tuloy ang laban lang ng laban, maraming nagmamahal at sumusuporta kay Vong. Alam ko na hindi kayang gawin ni Vong na makipag-ariglo dito sa lolo ni Vong Navarro or kay Denise Cornejo kasi nga alam niya sa sarili niya na malaki yung laban niya dito sa kaso ni Denise Cornejo at magbabayad talaga yung mga taong nagsangkot dito o mga taong may kasalanan lalo na ito na naman bumalik na naman yung pagiging trauma dito ni Vong Navarro sa nangyari sa kanya. Sino ba naman ang hindi babalik sa kanyang naramdaman noon na nakakatakot kahit yung mga kaibigan niya ay nababahala dito kay Vong Navarro. Siyempre naman ay muntika ng binawian ng buhay yung kaibigan nila at ngayon na naman ay nakulong na nga itong si Vong Navarro. First time niya na makulong kaya doble yung takot niya kahit yung asawa niya ay napapaiyak kasi ngayong inaalala lang nila yung safety ni Vong Navarro. Sana nga daw ay makalabas si Vong Navarro na safe lang siya at yun nga kahit yung mga kaibigan niya sa showbiz na sila Jong Hilario ay hindi mapigilan na mapaiyak pag maalala nila itong si Vong Navarro. Kaya sana lang ay tuloy ang laban at alam naman natin na maraming naniniwala
at nagpe-pray kay Bong Navarro na kung ano man yung kinakaharap niya na problema ngayon ay malalampasan ng aktor at may mabuti siyang puso kaya hindi malayo na makalabas agad si Bong Navarro kasi malaki yung laban niya at napakalaki ng ebidensya na hawak nila, lalong-lalo na yung kuha sa CCTV doon sa condo unit ni Denise Cornejo kung saan nangyari yung pambubugbog sa kanya. Malinaw na malinaw yung ebidensya na yun na lahat ay planado at alam ng lahat kung ano lang yung ng kampo nila Denise Cornejo at Cedric Lee. Kaya naman tuloy ang laban, Wong. Maraming nagmamahal sa iyo, maraming sumusuporta sa iyo, makakamtan at makakamtan mo yung hustisya na para sa iyo. Basta wag na wag kang paaariglo. Maraming naniniwala at nakasubaybay sa iyo, maraming nananalangin sa iyo na makakalabas ka. Basta wag na wag kang papaariglo at ituloy ang laban at ipa-close case na para wala na silang masabi, para magbayad na sila sa kasalanang kanilang ginawa.